saan? Para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang bahay sa ibang bansa. Abay, ano namang natakot, ano namang kinatakot mo? Nung kailangan ba pag pumunta ng ibang bansa? Paano yung mga OFW natin? Yung mga halimbawa nasa OFW lang para magtrabaho, hindi naman para tumira doon. Kailangan ba may bahay sila? Yun. Baliw na talaga. Oh, mga OFW yung yung mga nagtatrabaho lang dyan sa ibang bansa, yung mga hindi kagaya ko na, ako, permanent residence ako ng Canada. Yung mga hindi, kailangan daw may bahay kayo. Yun. Tsaka yung mga ating mga kababayan natin dyan sa Qatar, Taiwan, kailangan may bahay kayo, natatakot si Sayad. Teka lang, bahay na sarili, linawin natin, bahay na sarili ba? Inuupahan? Ano ba? Yun. Linawin mo naman sa akin kung sinasabi mo dapat may bahay sila sa ibang bansa. Sa totoo lang, ikaw may kakayanan ka. Pero yung mga kababayan natin, ikaw kaya mong bumili kahit ilang bahay. Sa katunayan, bumili ka na nga, di ba? Oh, gusto mong igaya sa'yo, ikaw marami kang nakurap. Ang gawin mo, Inday Sayad, bigyan mo muna yung mga bahay mong yung mga bahay mo, yung mga taga-sunod mong nanlilimahid na. Dilis na namumulot lang ng bigas para may makain. Dahil mga tamad nga, mga hampas lupa, patay gutom. Isipin mo ayaw magsipagtrabaho, ang gusto lang ay mang-snatch. Isipin mo yung mga taga-sunod mo, walang pangarap sa buhay. Palibasa, hindi mga nakapagtapos ng grade 6. Yun. Tapos idadamay pa yung mga anak. Saan ka ba naman yun? Inday Sayad, sa dami mong pera, bigyan mo yung taga-sunod mo ba? Wag lang yung mga vloggers mo. Pati yung mga sumusunod sa'yo, bigyan mo, ambunan mo naman. Nang makatikim naman na makabili naman ng tunay na Jollibee. Hindi yung pupunta sa Jollibee, pupunta sa McDo, titingnan yung basura at mamumulot doon ng pagpag, yun ang ipapasalubong. Yun. Tapos pag nagkapera, imbis na ipambili ng pagkain, ipansusugal. Pinagbigyan na nga sila ng mga loyalista kapag may 20 pesos na bigas, sila na ang pinapauna, pinapa-priority na sila sa pila eh. Para makakain lang ng maayos, kaya lang nagtitipid pa rin. Isipin mo may 100 piso, sabi 1 kilo lang ang bibiling ko. Yun. Yung 80 palalagoyin ko, baka lumago, baka manalo sa sugal. Yan ang mindset ng mga taga-sunod mo, Inday Sayad. At yan ang mga dapat tinutulungan mo sa dami mong pera. Hindi yung nag-iisip ka pa ng bahay ng mga OFW. Bahay sa ibang bansa, kung di ka pala naman sa dabakmak na bobo. Yun. Tangam. Yeah, tuloy natin. Walang pangalawang pasaporte. Bakit dalawang pasaporte? Ano ibig mo sabihin kailangan dalawang pasaporte? Ano yung illegal? Sanay ka talaga sa illegal Sayad, no? Ginagaya mo dun sa mga Chinese at kilaalis go na dalawang pasaporte. Na merong pan-China at merong pan-Pilipinas, yung mga peke. Aba, igagaya mo pa yung mga kababayan natin sa mga peking pasaporte. Ang lakas at tama mo. Yun. Isipin mo, gusto mo dalawang pasaporte? Aba, maliwanag ko. Sabi niya, takot daw siya. At yung mga kababayan natin, na walang dalawang pasaporte. Ulitin nga natin, baka nagkamali lang ako ng rinig. Ako, para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Oh, isipin mo yun? Walang pangalawang pasaporte. Oh, kita mo? Yun. Wala daw pangalawang pasaporte. Ay tinuturuan pa nito yung mga kababayan natin OFW na gumawa ng illegal. Yun. OFW, wag ba kayong makikinig kay Sayad at nagtuturo ito na gumawa ng illegal. Isipin mo, kailangan daw ay dalawang pasaporte mo. Kung di ka pala naman sira ulo, OFW tapos dalawang pasaporte. Yun. Ano yung isa, peke? Hoy! Mga didilis! Ano na nangyari kay Sayad? Yun. Kailangan daw dalawang pasaporte ng OFW. Ay, sira ulo! Natatakot daw siya, nangangamba sa mga kababayan natin na walang dalawang pasaporte. Ay, baliw talaga. Yun. Certified sira ulo. Huwag kanyong susundin ito, ha. Tinuturuan kayong gumawa ng fake, ha. Ayaw kong makipagdebate dyan kay Carpio kasi magaling yan. Bobo ako.